Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at nagbabalik po muli ang Hobby ni Daddy para magbahagi ng ating mga karanasan at kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng ibon. Dapat may topic tayo tungkol dun sa giant cage natin, kaya lang nag-uulan ngayon, hindi natin magawa yung video. Nasa roof deck po kasi yon at na-expose tayo sa ulan pagka gumagawa tayo ng video, kaya pagpapaliban muna natin yun para sa mga nag-aabang sa inyo at may mga katanungan related dun sa giant cage natin. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mutation, no? Ang mutation po ay ang mga bagay tungkol sa mutation ay napakahalaga po, no, patungkol sa pag-develop natin ng mga color combination na gusto nating palabasin sa ating ibunan. Ito pong itlog na to, yung iniitlog ng ating mga alagang ibon, ay para po itong canvas natin, no? Parang sa pintor, ang canvas nila, meron silang canvas na puti at nagpipinta sila, naglalagay sila ng iba't ibang kulay at naglalabas ito ng isang magandang art, no? Na katulad din sa ating mga breeder, ang canvas natin ay itong mga itlog ng ating mga alagang ibon. Pero yung kulay, doon sa loob natin ipipinta, yung magiging laman nito ng mga inakay. So dapat alam natin yung particular mutation na pag-cross natin, no, pagsasamahin natin para makapag-produce ng magagandang klase ng mga kulay ng ibon na angkop sa ating panlasa. Yung kung ano yung gusto natin na lumabas na kulay, no? Iba-iba kasi ang preferred color combination ng bawat isa sa atin, no? Merong gusto sa dilaw at pula, meron naman gusto ay violet or blue or iba-ibang shade or combination ng mga mutation na yan. So ngayon po, kung nakapag-comment kayo ng hula ninyo doon sa pinakita kong picture kagabi, kahapon, binasa ko yung mga comment ninyo, no, doon sa dalawang picture na pinakita ko sa inyo. Mostly, ang sinasabi nyo yun ay Lutino Opaline. Okay? Pero yung dalawang ibon po na yon ay magkamuka pero magkaiba. No, magkaibang genetic composition po ng dalawang ibon na yon. No, kaya nung tinitingnan ko yung mga comment nyo, wala akong po nakita na nakakuha ng tamang sagot, no? Kaya babalikan ko ulit, no? Pero siyempre, hindi na po valid yung entry na kapag na-upload na natin itong video na to. Kasi makikita nyo na yung sagot eh. Okay? So ito, tingnan natin yung dalawang ibon na nandun sa picture natin sa Facebook page. Tapos, i-identify ko sa inyo, no, kung anong mutation ng dalawang ibon na yan. Ito po yung dalawang ibon na in-isolate natin para i-vlog, no, at ipakita sa inyo. Kasi parehas na parehas sila ng itsura, pero magkaiba po ang mutation ng dalawang ibon na yan. Yung isa ay isang 2-in-1 mutation at yung isa naman ay isang 3-in-1 mutation. Pero kung pagmamasdan natin sila, no, sa itsura, parehong pareho. Kaya karamihan sa inyo, ang sagot ay back-to-back Lutino Opa or Lutino Opa. Yung dalawang ibon na yan. Yun yung sagot nyo dun sa ating contest. No? Kaya kasi nga, parehas na parehas. Wala ka makikitang pagkakaiba. Lalo kapag maliwanag yung lighting, no, na nare-receive nung balahibo nila. Pero alam niyo po ba na itong dalawang ibon na to, magkaibang mutation po talaga, no? Kasi ako po ang breeder niyan at nanggaling sila sa magkaibang project mutation. Yung isa, tama po kayo na yan po ay Lutino Opaline. Yung isa, galing po sa project natin na Lutino Opaline. Yung isa naman ay hindi po Lutino Opaline. Yung isa po ay isang Opaline, Pale Palo,
Pale SL Faded. Yan po ang tamang ID ng isa sa kanila. No? Kaya magkaibang mutation po sila ng ibon. No? 3-in-1 yung isa ay 2-in-1. So kunin natin, tingnan natin yung itsura ng Lutino Opaline. Itong Lutino Opaline, red beak, pula ang mata, red-orange ang ulo, silaw ang katawan, two-tone ang buntot na red-orange din at dilaw. Ang pakpak ay yellow to yellowish to white, yung mga primary feathers niya. Ang paa ay pinkish at puti ang kuko. Ito namang ating Opaline Pale Palo Pale SL Faded ay pula ang tuka, pula ang mata, red-orange ang ulo, dilaw ang katawan, two-tone ng buntot, dilaw at red-orange din. Ang pakpak niya ay yellow to yellowish white, yung mga primary feathers, at pinkish din ang paa, puti rin ang kuko. No, pares na pareha sila ng description, pero magkaibang mutation. Nakita niyo po yung ating dalawang ibon na pareho ng itsura pero magkaibang mutation, no? Sa green series po 'yan ng ganyang mutation. Sa blue series, maaaring pareho din, at sa par blue series naman, maaaring pareho din. Pag nagkaroon na tayo ng ganung mga mutation ng same species ng ibon, same mutation ng ibon, ay ipapakita ko rin sa inyo para makita nyo yung pagkakatulad at pagkakapareho at pagkakaiba naman nila sa genetic composition. Itong dalawang ibon na to, dapat alam natin, no? Dapat alam natin yung mutation nila. Kasi pag pinagparis po natin yan, kahit magkaparehos ng kulay yan, hindi po lalabas yung ganong kulay. Magugulat kayo, bakit ganon yung nangyari? Parehas namang dilaw, parehas na itsura, pinagpares nyo, iba yung lumabas. Ang lalabas po dyan ay mga green. Puro green po ang magiging anak niyan. No? Kasi magkaiba po sila ng karga. No? Mangyayari, magiging split lang yung lalabas. Kaya hindi maglalabas ng visual na dilaw na ibon. Ang puro lalabas lang po dyan, puro green na Opaline, split ino, split pale palo, at split pale faded kapag ka male. Yun po yung lalabas yan. Kasi yung pale faded po, pale SL faded ay SL. Sex link po yun. So, sa mga iba pong katanungan ninyo related dito sa topic natin, itanong nyo lang po para magkaroon tayo ng discussion doon sa comment section ng ating video at mapag-usapan natin yung tungkol dito. Kung meron naman po kayong gustong topic tungkol sa mutation at meron tayong sample dito ng mga ibon, ay pwede natin yung gawa ng video para magkaroon din ng kalinawan para sa inyo. Bukod dito, meron na tayong mga previous video tungkol sa mutation ng ibon. No? Marami na po tayong video tungkol dyan. Pwede nyo pong balikan at pag-aralan nyo tungkol sa dominant mutation, recessive mutation, at sex-linked mutation. Para kung ma-encounter nyo yung species ng ibon, yung mutation ng ibon, alam nyo na kung ano yung mode of inheritance niyan. No? Mahalaga po na alam natin yung mode of inheritance niyan. Para nang sa ganun, makapag-cross tayo, no? Makapag-mix tayo ng iba't ibang kulay ng ibon ng successful. At itong canvas natin ay magawa nating success project para sa ating ibunan. Yun lamang po mga kahabi. Sana ina-inform ko kayo tungkol dito sa nakakalitong mutation na kamukha pero magkaiba. Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po.